Hello everyone, peace be with you all. So, welcome to this video. So, ako di ay si Sister Justine and I am Sister Grace. so for today's video, among i-share sa inyo ha kung giunsa pag hatag sa Dios ning called to obey nga ministry sa amo mga kaigsuonan. Yes, my son. So, I hope you're ready and enjoy and listen kung unsa gyud ang gusto ipaabot sa Dios sa katawhan ning maong panahon sa in the last days. Sa dihang niabot ang balaang espiritu sa akong kinabuhi the year 2020 April 25th, and sugod ato mga igsuon didto gyud nagkalayo ang sulod sa akong kasing-kasing, no? Didto ko mas the more gusto nga mo obey sa Dios ilalom sa gahom sa balaang espiritu, no? Muna gingon sa pulong sa Ginoo diha sa Acts 1:8, But the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world. So didto mga igsoon sa dihang ang balaang espiritu ni kunsad nako. Daw ako ni siyang i-share ang akong yung testimony, but now amo lang siyang i-summarize. So muna mga igsoon, sugod di adto grabe ang pagpanglihok sa balaang espiritu, and sa dihang nabasa nako ang pulong sa Dios sa Mark 16, 15 down to 18. Basahon ni Sister Grace karon. Then he told them, Go and preach the good news to everyone in the world. Anyone who believes me and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe me will be condemned. Everyone who believes me will be able to do wonderful things. By using my name, they will force out demons, and they will speak new languages. They will handle snakes and will drink poison and not be hurt. They will also heal sick people by placing their hands on them. Yeah, sa dihang nabasa nako ni nga pulong maigsuon gituuhan gyud nako ni, because before I'm not living this kind of life, but sa dihang ako ni siyang nabasa and napamalandungan nako and giingon pa gyud ni Jesus, anding anak pa gyud siya sa John 14:12. I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things now that I'm going back to the Father. So niingon siya, kung naa kay pagtuo diri kanako, or sa uban nga translation sa tanan nga motuo kanako, magabuhat sa kung unsay akong gibuhat sa dihang nakabalo ko niya na maigsoon, sa dihang nakabasa ko niya na nakaingon ko nga, no, kung motuo dita kang Jesus, magabuhat dita kung unsa po di ay ang gibuhat. So wala di ay siya nahuman. Yes. Even though muna yung giingon 2,000 years ago, wala di siya pagkausab hangtod karon. So muna naingon ko sa Ginoo nga, Lord, dili na nako gusto nga magsigir ako kuha og testimony sa ubang mga tao. Gusto nako, Lord God, nga mismo sa akong kinabuhi ma-experience nako nang naa ka ng imong giingon sa imong pulong. And now mga sugod ato mga igsoon, nag-start din kog pray, healing the sick, and then casting out demons, and preach the gospel, and then nakita nako nahimong tinuod ang mga pulong nga gisulti ni Jesus, and nakaingon ko nga, Lord, mao gyud ay ni ang gusto nimong ipabuhat ngari kanamo. And then that year daghan kay mga nahitabo, daghan kog opportunity sa Ginoo nga makatalk ko sa mga kauban namo sa church, nila pastor, then ang mga youth, and then grabe kanindot ang gibuhat gud sa Ginoo. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, di ba, sa Mark nga sa tanan nga mituo kaniya magahingilin og yawa, sa taas pa na is magabuhat og mga manindot nga mga buhat, like wonderful and beautiful things nga atong ma-experience sa dihang anaata diha kang Kristo Jesus. So didto na experience namo ang maanindot nga mga panghitabo, and then even ang pipila kanamo gidala sa Dios ngadto sa langit, na ipipilasad nga na experience namo ang gahom sa Dios, nakakita mi diha mismo giayo sa Dios, and naapoy gipang deliver sa Ginoo gikan sa gapos, sa tapisan unsang matang sa gapos, sa pagpamakak, sa mga vices, mga
addictions, no, and then even witchcraft, and daghan kayo kay because gibuhat naman na ni Lord, gibuhat na ni Jesus sa cross, no, gipakamatyan na niya aron malingkawas ang mga katawhan gikan sa kasalanan. And right at that moment, mga igsoon, nindot daghan, and amo nang i-share po na namo nga mga testimonies unsay mga gipangbuhat ni Lord those mga ana nga mga tuig. And now sa dihang miabot ang panahon, dili pod sayon ang among na-experience kay daghan sad ang nag-discriminate, daghan sad ang mi-persecute, daghan sad ang misulti og yes, dili maayo kay mo magyud na no sa dihang mo sunod ta kang Jesus. Unsay na-experience si Jesus kaniadto, like look at Jesus, no? Even those nga nagtuo sila nga mga kuan sila, religious jud kayo sila, nagtuo sila nga maayo na kaayo sila sa balaod, maayo na kay sila sa mga pagtulunan sa Ginoo, but sila pa ang una nga misulti og dili maayo ni Jesus, like ang mga Pharisees, no, ang mga teachers of the law, like giingnan nila si Jesus gali nga o kanang gigamit man niya ang gahom ni Beelzebul, no, gigamit niya ang gahom sa highest sa rank sa nga demon. Sila unta ang mutuo ni ana nga sa muabot gyud ang panahon nga ipadala gyud sa amahan ang iyang bugtong anak og mag-perform og mga miracles, but sila ang wala mi tuo. And daghan sad ang may against ni Jesus ito nga time, daghan ang nagsulti og dili maayo niya kaniadto, daghan ang nagtamay-tamay sa iya, ha. Karon sad kung nagsunod ta kang Jesus, posibleng ma-experience, and kaniadto pod mga igsoon na experience sad pod na namo nga daghan ang nag-discriminate, daghan ang nisulti nga o dili man na iya sa Ginoo, because we are doing like deliverance, healing, and ato nga mga years kana gyud grabe ka kumbaga murag bag-o gyud kay sa nga tanan sa uban gyud mo na nga para namo sa nakasabot pod mi, because ingon ang pulong sa Ginoo sa dihang magasunod ta kang Jesus, magsunod gyud na ang unsa gina persecutions. Yes. And ang persecutions is mao gyud na ang ato ang friend, no, mao gyud na ang maglig-on, mas mugtudlo sa matag usa nga aron mas mulig-on pagyud. And we thought nga kay syempre gipadala mi sa Ginoo sa mga lain-lain pod nga mga kasimbahanan ato nga time, and the experience gyud nga kanang na after mi nag-share sa gospel na healing na hitabo, na deliverance na hitabo, and nindot jud kaayo ang mga nahitabo mga igsoon, and naka-receive mi og mga discrimination sa uban sad nga mga katawhan, because ato nga time murag bag-o pa gyud kaayo siya, no, bag-o pa gyud ang paggawas. But hallelujah, na ingon mi sa matag usa nga, ingon mi sa Ginoo nga, Lord, basin wala na mo invite sa amuha, basin wala na ginahan mo invite awa, because dili sila ginag deliverance, dili sila ganahan healing, dili sila ginahan nga mo kuan bitaw ka nang mo operate sa ingan ani pod nga bahin nga naagid ang gahom nimo. But the Lord is really good, kasi katong time masad gipadaygan mi sa Dios, pinaagi sa mga damgo, pipila gyud sa atong mga kaigsuonan diri sa Cebu, no, nga gipadala mi niya sa mga churches. O didto nagsugod na dayon nga nag-meet me, and then mo dito gipadayag sa Ginoo sa ilaha, then nakaingon mi nga wow, kuan pa di ay ka nang ipadala ta ni Lord sa lain nga mga church, until gihulat namo na, then nagampo mi, nagandam mi while mo abot na siya, and then naabot gud ang panahon nga gisend ni Lord sa church. Una ato is gi-invite ta og fellowship. Yes, it started mga igsoon, one church diri sa Liloan nag-invite sa amuha og youth fellowship, and then moto ni adto dito, then di pa kay may mga igsoon kay gi-invitar niya og usa ka church tungod kay among nasa musulod basin maol na gyud ni ang confirmation sa mga pagpadayag sa Ginoo. So dito na nindot kaayo ang flow, no, then during sa worship pag abot na mo naay manifestation at naay ni-react ba sa sulod tungod kay kato siya sa kabatanon tungod kay ni duol siya sa Ginoo to that time. And then mo to we are convicted to pray and cast out kung sa man tong espiritu ng nasa sulod. Then suddenly
na ni approach sa amoa, then gikuan mi nga pahunong og pray kay sila na continue yung pray ato. Then after ato man mga igsoon, gi-invite mi sa mga leaders, youth leaders pod nga nag-facilitate ato nga youth fellowship, and they want more, gusto nila nga makig fellowship sa other churches, and then sa lain nga venue, lain nga church siya. So mo to nga nag-set og meeting during that time, among gi-share kung unsa gyud ang among goal is to preach the gospel. Makita gyud ang transformation ko sa matag usa, sa batan-on, ay mubalik kita sa kung unsa ang ginabuhat sa disciples sa Book of Acts, sa nila ni Jesus. Sa time nga nag-meeting na, kibali, ang sa meeting is, ang half ato is, agree sila Yes. sa among gisulti nga, kay naay padulungan gyud nga motubo gyud spiritually, and then ang mga batanon gyud is mo grow gyud sila ba, no? And then naagi transformation na mahitabo, and then half pod nila is gusto lang nila is kana lang mag jam lang, banding lang, or happy lang. So kibali walay one accord, walay paghiusa gyud ang nahitabo ato nga time. So but nag-agree na mi nga sige, ang first nga event pagabuhaton sa church namo, and then dito na sila ang mag-provide sa mga chairs and all of that, and then mag-meeting mi pag Wednesday ato. But mo nagingon ni Sister Grace nga wala joy dito nga, and wala hulay nag-message namo, as in wala very silent gid ato nga time. But nakasabot ko nga gusto sa Ginoo nga sugdan siya nga same gyud og panglantaw, yes. Same gyud ang goal, same gyud ang same gyud mi ba ang para mahitabo gyud bitaw ang mao nga tumong. So didto mga igsuon, nagpray mi, kami na lang dayo nagpray mi, and then gipadayag sa Ginoo nga naay siya sugdan sugod sa amo nga group. So mona didto gipadayag sa Ginoo, called to obey, which is mona ni abot pod sa ako ato nga time nga name nga buhaton nga, which is a called to obey. Then mostly Yeah, sa disciples is nag-agree. Yeah. Then mao pud na ang naasa mo ang sulod. Aha. Yeah. So nahiusa gid mi ato. Dito na din nag-start pagka Sunday ato. Dayon together sa amuang pastor sad nag-invite siya og mga churches, and then naay ning respond 3 churches ato nga time. Then dito na din nag-start, and we thought nga mura to, like wala may kabalo ba nga kuan di ay ipapadayon dito sa Ginoo ba. And then until such time ang pastor na mo ingon nga ibalik to ninyo, magpa-call to obey na sad ta, until ni abot siya sa time nga naabot na siya og Mindanao. Hantod na, and then but before good pud na nahitabo mga igsoon, because dili man pud mi mo go kung wala po yung revelation si Lord. So naagi siya una nga ipakita through dreams. Yes. Through dreams gyud, and then naapoy mga vision ana ba nga nana iyang paagi sa pagpakita sa mao nga buluhaton. So nag-agad mi kung unsay leading ni Holy Spirit, kung asa mi niya pagadadon. So mo to i-start gyud sa pagkabuo gyud ani nga kuan nga ministry or work diha sa Ginoo. And now nag-start na pod nga adunay mga gihiusa pod sa Ginoo ang iyang mga tinun-an pod. So adunay mga gipadala nga tawo para mas mulambo ni siya nga ministry. We believe na this is the work of the Lord, and every time na pagabuhaton ni namo, we see na naagyud ang dahom sa Ginoo, naagyud ang pagpanlihok sa Balang Espiritu. Before 2020 nga nahitabo ni nga gihiusa mi sa Ginoo, there is a prophet sa Dunga ni ana siya na God will raise up youth in the Philippines, and it na-fulfill gid siya mga gisoon. Kaya sa among pag-start gyud ani nga walk, kaming tanan youth ra gyud mga gisoon. Even sa Pilmiro pa lang, it is so hard tugod kay kasagaran sa mga elders, mga dagko na dili gid sila motuo sa among mga gipambuhat kay we are just youth. But
salamat sa Dios tungod kay padayon siyang namuhat sa among kinabuhi, and then now padayon gyapon nga nag-walk, nag-preach sa gospel, heal the sick, casting out demons. Kay ano siya na gihatag niya tanan, ay gihatag niya ang otoridad sa langit o sa yuta. Yung kitang tanan gitawag to go and all nation to make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ug tudluan sila, teach them to obey what Jesus commanded us to do. So kani siya called to obey, kasi dili man ta pwedeng mahimong disipulo kung wala ang pag-obey. Diba? Kay nana si Jesus sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Yes. Yes, and especially kinahanglan sab nga sa dihang nituotan ni Jesus, dili lang taman dira, but mapakita nato ang ato ang pagtuo. Amen. Diba, when we have faith diya sa Ginoo, mapakita nato nga tinuod nga dituotan niya, that we can deny ourselves ba, no? By faith. Yeah, and then aswat nato ang cross ba, no? Yes. Ingon siya dira nga denying yourself, kinahanglan i-deny mo mong kaugalingon o Take up your cross. og pasana ang cross, no? So unsa man na kay along the way naagyoy dili man easy ang walk, no? Naagi mga pag-antos, naagyod kay mga atubangon nga mga pagsulay, mga trials, mga circumstances, persecutions, mga pag-antos gyud, but kanang tanan is para ra gyud na sa nga malig-on ka. Kinahanglan nga atong pagtuo diha niya motubo gyud na. So mo na nga kung dinagkuan ang imong ma-experience, mga sakit imong ma-experience, then naay behind naay mahitabo sa imong kinabuhi nga diin mo increase ka ba, Yes. no? Mutubo ka mag-increase ka. So mo na mga igsoon nga hangtod niadto kay nagpadayon lang gid mi sa unahan, do ang kinabuhi dili gid siya easy, but the Lord is really good and faithful good until such time gipadayag sa Ginoo sa mua ang outdoor fellowship, outside fellowship and evangelism, do ay the year 2020 2021 dira pod sila na nabansay sad sila, nagtuon sila sa gospel, ang mga disciple nagtuon sila sa gospel, then naka-experience sila, ning out sila, nag-heal sila og sick, nag-cast out sila demons. You know what, until karon mao gihapon niya to ang buhaton. Until karon wala ni pagkausab, no, wala gyud pagkausab ang pulong sa Ginoo. Ug unsa man tong balang espiritu nga nagpamuhat kaniadto, mao ra gyapon ang balang espiritu, Yes. espiritu nga namuhat karon. Kasi nganong dili ma-experience sa tawo ang ingani nga kinabuhi kay tungod nagduha-duha siya, wala siya ni tuo sa pulong sa Ginoo about sa kaning ani nga walk, about walking the life like in the book of Acts through dreams and sa mga pananawon sa tungod ni ana kailangan ma-break ang Yes. ato ang nasa tungonahon nga magduha-duha taog tuo sa dihang hugot or nagtuo jud ka diha sa Ginoo ay nag-start ka og walk, kailangan nato kailangan mo buhat ka, because ang faith man God is like, di ba, mura siyang muscle nga kailangan gid pud nato siya nga ilihok-lihok, Exercise. because faith without action is dead. Is dead. So kung nakay pagtuo pero wala ra pud dai nimo gipalihok ang imong pagtuo, patay ra pud gyapon na siya. So mo na sa dihang kung nito ka sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga imuha na siyang i-work out, kinahanglan na imo na siyang palihokon. So kailangan pod nga mag-work hand in hand ang fruit of the spirit o ang gift sa spirit. Kailangan magdungan gina siya, no? So mo na mga igsoon nga buutan jud kay ang Ginoo, kanang naggawas pod mi kanang sa fellowship na mo outside, kanang nag-evangelize mi outside, ipadayag sa Ginoo nga mo na ang pagabuhaton, mo na nga naghulat gud mi sa Ginoo kung unsa ang iyang ipabuhat. Napoy mga panahon nga makahuna-huna lang mi nga mo ni ang amo ang pagabuhaton. So napoy mga inana, but napoy specific gud nga pagpadayag ang Ginoo nga mao ni ang amo ang pagabuhaton. So hangtod nga niabot sa panahon nga even karon lang ginausa-usa gud ni Lord, ginatagbo gud ni Lord ang tanan nga mabuo gud ang team sa Yes. called to obey, and the Lord is really good and faithful gud. Siya gud ang nagpahiluna sa tanan, and that's why our goal ani gud is aron nga makatabang gud mi to edify the Yes. church,
So di wala mi denomination nga gidala, wala mi church nga gidala, kundili ang amo lang is makatabang may kung asa may nga area makatabang sa body ni Christ, especially leading the people no to know Jesus more, and na makakinabuhi sila ani nga kinabuhi nga kanibang giingon ni Jesus, kaning gisulti ni Jesus sa iyahang pulong, magkinabuhi sila ni ini nga kinabuhi, because nagdako ko sa church but wala ko nagpuyo ni ini nga kinabuhi before. But sa dihang na experience nako ang gahom sa Dios, gusto sad sa Ginoo nga ipa-experience sabni sa uban nga mga katawhan mo, then mo ni nga purpose nga gimugna ni Lord ning mao nga ministry. Ito tinuod gingon ni Sister Justina, called to obey objective good is to edify the church, to help one another, to grow diha sa Ginoo sa faith, sa obedience, and be led by the Holy Spirit. Yeah. Because without the Holy Spirit, if magasaligtas sa tong flesh, we will fail. So this is the time to step out of our comfort zone. Like the Sadducees and the Pharisees, if magapuyo ta nga parihan nila, na nagyapon ng doubt, nagyapon ng mga question, walay mahitabo sa tong kinabuhi, walay changes, walay transformation, walay power, dili magapanglihok ang balang espiritu kung wala tay pagtuo. Jesus, and we believe, right, in Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. If we believe that Jesus is the same yesterday, today, and forever, we will believe nga kung unsa man ang ilang ginabuhat kaniadto, mahitabo karon. Diba? Kung unsa man ang giingon ni Jesus kaniadto, mahitabo karon. Because wala siya pag-ausab. And the Holy Spirit is the same. Kung unsa ang gahom nga yung gipakita kaniadto, mao lamang sa maghapon karon mga ison. So right now, God is calling us to step out of our comfort zone, to step out sa fear, sa mga pagduha-duha, and then tuuhan nato kung unsa ang giingon ni Jesus, and atong i-obey kung unsa man ang giingon ni Jesus, magmutuo ta nga we have the authority. We have the authority to cast out demons, to heal the sick, to preach the gospel. Make disciples. Make disciples if we believe, if we have faith in Jesus. Yeah. So dili na ni panahon karon aron na mag-away-away pa ang matag kasimbahanan. We need to work together. You know, the Lord is really coming soon. And kinahanglan magtinabangay ang matag usa, because this is one thing for sure ang pangitaon sa Dios sa matag usa kanato. Ang pagtuo nato. Kung mobalik na si Jesus karon, napa ba siya makaplagang pagtuo mo na iyang giingon. Yeah. So one body, ang usa ka lawas ni Kristo kinahanglan mag-function ta, and we need to know this nga ang matag usa, di ba, nag-function ta sa lain-lain nga parts, di ba? Yes. Lain-lain nga functions. So kailangan ato pud nang ma-appreciate kung unsa man ang function sa matag usa. Dili ta mag-discriminate sa matag usa, but we are going to help, di ba? We are learning from one another. Ang kung unsa pud ang function sa mata, mag-focus pud siya sa iyang function. Yeah. No, kung unsa pud ang function sa baba, mag-focus pud siya sa iyang function. Dili pwede nga moingon siya nga okay, ako kay diri raman ko baba man ko, so kailangan ako nga ako ra gyud ang baba ra pud tanan ang nag-function sa tibuok kalawasan. So dili, no? So mo ni ang panahon nga magtinabangay gyud ta. Nakita nato karon sa social media, daghan kaayo ang pagpanglihok gyud sa Ginoo ba. Klase-klase pod ang pagpanglihok sa Ginoo. Kay ngano man lahi manggod ang paagi sa Dios. Though we believe in the gospel of Jesus, we believe ana, and kinahanglan sad nga makasulod ta dira kana gyud ang ato ang focus, ug di gyud ta mogawas og lain pa nga gospel. Una ato ang ginatuhuan nga ang Dios Amahan iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Jesus, ug si Jesus gilansang sa cross, namatay siya but nabanhaw siya after 3 days. Pagkahuman niya hatag sa otoridad ngadto sa iyang mga disipulo, ni balik siya ngadto sa langit, wa siya nagpabiling patay, ug naingon sa iyang mga apostoles, di ba? Naingon siya sa mga disipulo pod, naingon siya nga
Go ye therefore and make disciples sa tanan nga mga kanasuran. Di ba? Go ye therefore and make them, ingon siya, them, my disciples. Amen. Og niingon siya nga, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And niingon siya dira, and teach them to obey everything I have commanded you. And iyang promise, I will be with you till the end of the age. Amen. Till the end of time or till the end of the world, magpabilin gyud siya sa atong mga kinabuhi. Whether mamatay man ta or mabuhi ta, magpabilin gyud ta sa iya. Mo na body of Christ, kinahanglan nga magtinabangay ta. Diri nga bahin gitawag mi sa Dios sa pagtudlo sa matag usa sa paglakaw disipulo ni Kristo Jesus. And the church and pastors, kay syempre, ibilin man gyud na ang mga katawhan sa kung asa man sila. They can. Sila na ang magpadayon, magpatubo. Sila na do ang Ginoo magpatubo apan mo na mag-function dapat ang fivefold ministry. Ang dili ta mo ingon na i-discriminate na to ning prophetic, apostolic, prophetic, i-discriminate na to, mag-discriminate ang matag usa. Dapat masabtan nato ang function aning lima aron nga makita gyud nato nga ang kabuuhan sa pagpanglihok sa Dios, especially sa balaang espiritu karon because dili dapat nato butangan og tabil bitaw nga dili makasulod or magapanglihok ang balaang espiritu sa kinabuhi. We need the Holy Spirit because muna na siya ang gipadala sa Dios Amahan, iyang gibilin dinhi kay dili na si Jesus mag one-on-one pa nato. And then being a disciple of Jesus is dili na siya ingon nga pinili lang. Yes. Ang pagbuhat ani nga kani nga mga ilhanan, pagingiling mga yawa, pag-ayog mga balatian, magistorya lain-lain mga pinulungan. Kani siya mga igsoon is dili ni siya para lang sa mga mayong ka pastor lang, mga apostol lang. Yes. Kung dili unsay giingon ni Jesus sa tanan nga mituo kaniya. Yes. So sa tanan nga mituo kaniya magabuhat. Ngun siya dibasa kung unsa man ang iyang gibuhat and even greater papagyod. So dili ta mo labaw sa atong master, but magkat-on ta sa iyaha, no? Kung unsa iyang gitudlo, mao sad ang ato ang pagbuhaton. So para di ay ni sa tanan. Amen. Kung nituo ka ni Jesus, kung si Jesus imo ang gisunod, magabuhat sad ka kung unsay gibuhat di ay ni Jesus. And of course, ang iyahang karakter, ang iyang attitude, maana asad na sa imuhang kinabuhi. Mamahimo sang sama kaniya, no? Tumunang magpadayon gyud ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo kay dira nato siya mas the more bitaw nga makit-an kung unsa di ay ang karakter ni Jesus. Unsa di ang gibuhat kaniadto. And then makita din nato even sa Old Testament, makita nato grabe ang pag-save sa Dios ba sa iyang mga katawhan. And grabe ang iyang pagpakita og mga milagro para lang gyud mo tuot ta sa Dios. And mo na hangtod karon munang mo perform gyud og miracle ang Dios kay para ang tao muduol gyud siya sa Ginoo, mutuo gyud siya sa Ginoo kay mao ra gyud na gipangita sa Dios, no? Sa kinabuhi sa mga katawhan nga mutuo gyud sa iya, walay laing tuuhan, walay laing Dios nga tuuhan kundi siya ra gyud. Hallelujah. Disciple of Jesus Christ, we are called to obey Him. Amen. Disciples of Jesus Christ, we are called to obey. God bless. Bye-bye. Bye.